Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang pandagdigang pagbati ng kapayapaan sa lahat ng mga kamusliman at magandang araw o magandang gabi man sa inyo, mga kapatid natin sa pananampalataya. Ako ay humihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng habag at awa na tayo ay kanyang bigyan ng tawfiq, ng tulong upang tayo ay makapasok sa kanyang inilaang paraiso para sa atin. At saka sa sino mang naghahangad ng kaligtasan at tagumpay dito sa mundong ibabaw at saka sa muling pagkabuhay. Sa araw na ito, mga minamahal naming mga magulang at mga kapatid, ay mayroon akong ibibigay sa inyo na paalaala patungkol sa talamak na nangyayari sa atin sa Pilipinas, bagkus ay ilang mga bansa, patungkol sa Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, patungkol sa kapanganakan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katotohanan ng Islam ay ipinagbawal niya sa ating lahat ang anumang tradisyon, kultura, na kung saan ito ay hindi angkop sa kaparaanan ng lahat ng mga propeta sa makananawang kapayapaan. Ang Maulidun Nabi, ang kapanganakan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siyang ginagawa ng kadalasan sa mga kamusliman ngayon sa saan mang lupalop sila ng mundo, ito ay bid'ah. Sapagkat ito ay hindi ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay hindi ginawa ng mga sahaba ng kanyang mga kasamahan. Ito rin ay hindi ginawa ng mga tabi'in at ba'ut tabi'in. Bagkus ito ay nangyari sa Egypt sa 4th century ng Hijrah. Allahul musta'an. Al-Ubaidiyun, sila yung pinakaunang nag-invent ng bid'ah or innovation na ito, na kung saan ang ating pananampalatayang Islam na nakabatay sa Quran at Sunnah ay wala kang makikitang kahit isa mang dalil o batayan na nagpapahiwatig o nag-aakay sa isang tao upang i-celebrate ang kapanganakan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ito ay kabutihan, tunay na ang mga sahaba at mismo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanya itong ipinagdiwang. Subalit ito ay hindi niya ginawa ng mga sahaba, bagkus ang tatlong pinaka-best generation, Al-Qurun Al-Mufaddalah, na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu arda, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamainam na generation ang generation ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang tatlong kasunod nitong generation. Wala ni isa man sa kanilang gumawa ng tradisyon na ito. Allahul musta'an. Mayroong kaida na ibinigay sa atin ng Islamic law na kullu al-adat wa taqalid wa al-thaqafat wa hatta al-aqwal wal af'al wal a'mal wal i'tiqadat tukhalifu al-kitab wa sunnah walau kanat an ijtihad aw walau kana sadiran an 'alim fa huwa bid'ah. Lahat ng mga kasabihan, lahat ng mga gawain, paniniwala, paninindigan, mithiin, kultura, tradisyon, na ito ay sumalungat o sinasalungat nito ang anumang nasa loob ng Quran at Sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng ito ay bid'ah. Lahat ng ito ay pagdadagdag sa mga batas ng Islam na pinit ng ikinakabit dito, samantalang hindi naman ito part or bahagi ng ating religion. Yan ang sa Islam. Kung titingnan natin ang mga nangyari sa mga lahat ng mga propeta alaihimussalam, peace be upon him, from Adam or Adan, Ibrahim, Abraham, Noe, Noh, ni Moses or Musa, Isaac or Ishaq, ni Zakaria, hanggang kay Prophet Isa alaihi salam o Jesucristo, pati yung kanyang ina na si Maryam o si Maria, ang dakilang ina. Wala kang makita kahit sa Biblia na sila ay nag-celebrate ng kanilang birthday. Allahu Akbar. Law kana khairan nasabaquna ilay. Kung ito ay kabutihan,
nag-uunahan na sana sila na gumawa ng bagay na ito. Kaya ang paggawa ng bagay na ito ay isang masabi natin istidrak ala syari' wa takhti'at asy-syari' wa tanaqqus ala syari'ah. Ito ay pagmamali sa batas na ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagmamali sa kanyang mga propeta, pagmamali sa kanyang mga kasamahan ng mga propeta. Peace be upon him. Allahu Akbar. Bagkus peace be upon them all. Ang kapayapaan ay sumasa kanila nawa at ang pagpapala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang payo ko sa aking sarili, sa aking mga kapatid sa Islam, mga magulang at mga minamahal ng mga kapatid na nagnanais na magiging ganap yung kanilang pagsamba, yung kanilang paniniwala upang sila ay makainom sa hawd, sa inilaang batis ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pinakamailan na propeta. Tayo ay wag maggumawa ng bid'ah o innovation sapagkat sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum alal hawd. Ako ay nasa harap ng hawd o batis na kung saan aking paiinumin ang aking ummah. Liban sa mga tao na kung saan gumagawa ng bid'ah o mga pagbabago, innovation, pagdadagdag o pagbababa sa religion na hindi part ng Islam, hindi part ng ating paninindigan o paniniwala. La yudhadanna rijalun min qawmi an hawdi. Wa fi ba'd al-alfaz la yudhadanna rijalun min ummati an hawdi fa aqul ya rab ummati fayuqalu li ya Muhammad ma yazaluna yartadduna an a'qabihim منذ أن فارقوك ففي بعض الألفاظ ما لا تدري لعلك لا تدري ما أحدثوا بعدك. Hindi mo alam Propeta Muhammad na ang mga taong ito ay pagkatapos nilang pumasok sa Islam, sila ay patuloy sa paggawa ng mga bagay na hindi naman ayon sa kaparaanan ng mga propeta. Kaya anong sabihin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasi dahil sa habag ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto niya painumin lahat ng kanyang ummah, ng kanyang nasyon. Anong sabihin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Rab, ummati. Ang aking ummah, ang aking Panginoon, ang aking ummah, gusto ko silang painumin ng aking hawd. Anong sabihin ng Allah sa kanya o ng anghel sa kanya? Ya Muhammad, la tadri ma ahdathu ba'dak. Hindi mo alam kung ano yung ginawa nila. Patuloy sa paggawa ng mga bid'ah. Kaya ang sabihin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suhqa. Pagkawasak. Hanggang dito na lamang, sana ibigyan tayo ng taufik ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay bigyan ng tunay na gabay, guidance tungo sa matuwid na landas. Bigyan na tayo ng tunay na kaalaman, kaliwanagan sa puso't isipan upang ating tanggapin ang katotohanan na dala-dala ng ating mga propeta, especially ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sana'y huwag tayong gumawa ng anumang mga bagay na kung saan hindi ito ikinalulugod na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat anumang bagay na ginagawa ng isang tao na kahit na ito ay nasa mabuting intensyon, mabuting layunin, subalit ito ay salungat sa kung ano man ang ginagawa ng mga propeta. Salungat sa mga bagay na iniutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at inuutos ng mga propeta alaihimus salam, ito ay hindi tatanggapin sa Kanya. Maraming salamat sa pakikinig ninyo at sa panonood ninyo. Sana ay nakapulot kayo ng aral. Kung mayroon akong mga nasabi ditong kamalian, ito ay nagmula sa akin at sa kahinaan ng aking pagkatao. At ito ay mula sa syaitan na isinumpa. At kung mayroon kayong mga napulot na kabutihan, sana ay isa puso, isa isip natin, bagkus isa buhay natin. Kasi baliwala, walang halaga ang mga narinig natin, ang mga napag-aralan natin, ang mga napulot nating aral, kaalaman, batas, kung hindi natin ito ginagawa. Magiging hujjah alayna. Magiging hujjah alayna. Bagkus magiging atake ito sa atin sa araw ng muling pagkabuhay kung hindi natin ito gagawin. Kaya taufik ng Allah, habag ng Allah, awa ng Allah ang ating hinihiling.
sa lahat ng pagkakataon hanggang sa huling patak ng ating buhay. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. At ako ay magsabi sa inyo na kayo ay mag-aral ng Islam. Makinig kayo sa mga lectures ng ating mga ulama, yung mga mapagkakatiwalaang mga ulama sa kanilang religion, sa kanilang pagkatao. Kunin natin yung mga katotohanan ng kanilang mga sinasabi. At kung mayroong mga pagkakamali, ay sa ating paniniwalaan na ang tao ay nagkakamali. Subalit kapag mayroon silang mga nasabi na katotohanan, based batay sa Quran at Sunnah, kunin natin ito. Maraming salamat at isang pandaigdigang pagbati ng kapayapaan sa lahat ng mga kamusliman. At ako ay makasabi sa inyo ng pagbati ng mga makakapasok sa paraiso. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.